Let's start with the question na, essential ba talaga ang mag-intermittent fasting or mag-fasting? Well, ang sagot, yes, it's essential and this is also beneficial. Alam ko marami mag-i-skip kapag naririnig ang salitang fasting. Kasi ang nasa utak nila ay parang pahihirapan mo ang sarili mo, gugutumin mo ang sarili mo, but that's not true. Ang totoo niyan, kailangan mo talagang bigyan ng time ang katawan mo to rest after kumain and before kumain. Alam ko maraming naloloka, yun nga lang 8 hours of fasting. Eh yun pa daw 12 hours, 16 hours, 18 hours, 24 hours, 36 hours, or 42 hours of fasting. Pero alam niyo ba, most of us ay nakaka-undergo naman talaga ng 12 hours of fasting nang hindi mo alam. Kasi if you're sleeping at 8 p.m. at night, tapos kakain ka ng 8 in the morning, 12 hours of fasting na yung ginawa mo. Diba? Hindi naman talaga siya mahirap. Sa pagpa-fasting, ito yung nangyayari sa katawan natin. According sa book ng The Yellow Emperor's Inner Classic 12-Hour Health Preservation, it states that the body begins to nourish the gallbladder meridian at 11 p.m. So, dapat tulog ka niyan. Followed by the liver meridian at 1 a.m. So, dapat hindi 1 a.m. ang tulog. And the lung channel at 3 a.m. and so on. So, kung hindi ka nakakapag-rest or wala ka pang rest ng oras na yan, so, kumusta naman ang mga organs natin? Alam mo din ba na kapag nag-fasting ka, aayos ang tulog mo? Sa pagpa-fasting din, you can also eliminate parasites in your body. You feel it working ba na kapag kung kailang gabing-gabi, kailan naman tunog ng tunog yung tiyan mo? Actually, it's a sign of parasite. Actually, hindi talaga ikaw yung gutom. Yung alaga mo sa tiyan mo ang gutom. Tapos mostly sa mga cravings mo, sweets, yan ang gusto kasi nila. Favorite nila yung sweets. Pati yung mga sakit natin, favorite nila ang sweets. Did you know that inflammation loves sugar? And one certain inflammation could be a start of isang malalang sakit. Pero kapag nag-fasting ka, isa yan sa mga maiiwasan mo. Yung too much intake of carbohydrates and sugar. Dati din hindi ko alam na kaya ko din palang mag-fasting. Pero na-realize ko na utang ko sa mga anak ko at sa mga apo ko kung hindi ko aayusin yung katawan ko ngayon. Lalo-lalo na kung gusto ko din naman palang mabuhay ng matagal at makasama sila ng mas matagal. Kailangan din natin pag-isipang mabuti kung ano yung mga nilalagay natin sa ating bunganga. Kasi doon nag-i-start yun. Always remember that our tummy is our second brain. Kaya kung pangit ang nilalagay mo sa tiyan mo, pangit din ang nilalagay mo sa utak mo. For example, you have too much caffeine, and too much caffeine can increase cortisol, and it can also shrink our hippocampus. So ayan ha, lahat tayo, ingatan ang mga nilalagay sa bunganga, ingatan ang mga kinakain, tingnan ang oras ng pagkain, at tingnan din ang oras ng pagtulog or pag-rest. Huwag magpadalos-dalo sa buhay. Let's all start fasting, and let's enjoy life. For optimal change, I suggest na i-add mo din as supplements yung Minsha Red, Progress Sense, and Isabon if you're a woman, and add some YL essential oils to your stash. And together, let's all live well with YL. Cheers to life!